Go, 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 go. Go. Dito kami ngayon sa Copenhagen Airport. Ayan yan. Ito ang aking mode of transportation ngayon. Ayan. Kami ay papunta saan? Saan tayo papunta, bay? Spain. Spain. Yeah. Ito sakyan namin papunta sa Spain. Ayan, oo. May kompetensya sa harap. Kaya May, nakapag-download ka ng papanoorin? Kapag-download ka ng papanoorin, Sir Plano? Ano ang papanoorin mo? Ay, ito lang. Ito Tayo, lang. paano tayo? Wala. Huh? Ikaw, bay? Nakapag-download ka? Dami. Marami? Sa ano, sa Country Road. Ilan? Saan? Country Road. Ikaw, nakapag-download ka ng panonoorin sa aeroplano? Puro naman UGs yung nandito. UGs tsaka Pornhub. Pero tag 30 minutes kada isa. Tagal-tagal din yun. 2 oras lang biyahe natin. 4 na lang yun. Sapat na yun. Sa akin kasi 3 oras lang ang biyahe namin. Good morning everyone. Nandito na kami ngayon sa Barcelona at kagigising lang namin. Pero yung mga kasama ko ay ready na. Nandito kami ngayon sa aming inupahang Airbnb. Hindi lang ito basta-basta Airbnb. Napakaganda nitong Airbnb na to. Ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng aming titirahan ngayon. Apartment tour muna tayo bago ang lahat. Bago kami mag-start. So, mag-start tayo. Yan yung entrance. Ayan, puro smart lock lahat. Wala na kayong kikitaing tao. Smart lock na lahat. Tapos, pagpasok mo, isang mahabang hallway. Ito yung first room. Ayan. So, may cabinet, kama, may sariling banyo na maganda naman yung size ng banyo. Ayan. Tapos, ang second room ay dito sa hallway meron ding yung banyo access. Ayan. Tapos ang second room ay ganito. Yan anong size? Ito sa likod. Ito yung isang kwarto at meron ding sariling banyo. Uy, ganda pala ng banyo nito. Ayos Ganda ng banyo Ayan, so bawat kwarto ay may kanya-kanyang banyo. Tapos yung salon ay ito yung kitchen, ganda. Tapos ayan ito yung dining, may malaking mirror dito na maganda, laki niyang mirror na yan. And then ito yung salon. And then kung mahilig kang manigarilyo, meron ditong terrace. Yan, ganda may sarili kang private terrace. At itong street na to ay busy area yan. 200 away from here ay may metro. 200 meters away from here sa apartment ay mayroong metro. So accessible lahat ng bagay. Papunta sa mga pasyalan, sa mga kung saan-saan. At ang ganda ng weather. Napakaganda ba? Kasi during stay namin dito, siguro 4 na araw kami dito, ay the whole stay namin, ang weather, chinek namin ay 14, 15, tapos ganon, 13 to 15 degrees Celsius ang temperature. So, yun lang. No, meron kaming supposedly kasama shout out kay Chris. Nagkaroon siya ng emergency, so hindi siya nakasama sa amin. So, from the airport, kasama namin siya. And then, bago mag-check-in, ay kailangan niyang bumalik lumabas ng airport. So, may emergency nangyari, kaya hindi siya nakasama sa amin. Pero anyway, kahit ano pa man ang mangyari, ay itutuloy na namin itong aming journey, ang aming enjoyment, dahil nandito na kami. Shoutout, bye! Hi, shoutout sa mga viewers. Sa mga ating mga kabay dyan. Shoutout, bye! Shoutout! So, ang una namin gagawin ngayong araw na ito ay
Brunch. Magba-brunch muna kami. Sama namin kayo sa aming pagba-brunch. Itong dalawang to, ito i-explain ko kung gaano kamura dito sa Barcelona para hindi kayo naman kabahan kung gusto niyo bumisita ng Barcelona. Itong dalawang to, 3.5 euro lang yan. So ganun kamura dito. Hindi pa ako nakahanap ng bansa na 3.5 euro yung ganyan, isang kwaso at isang masarap na kape. Masarap ang kape dito, by the way, sa Barcelona, sa Spain. Dito lang kami sa tabi ng aming apartment. Ayan, ito yung pangalan ng kapehan, Roma Sans. Kamusta naman yung pancake mo, Carrie May? Masarap. Sobrang sarap. Malupit sa breakfast si Carrie May, oh. Sa akin, dalawa Yun. Ito yung street na pinag-stayan namin. Napakaganda nitong street na to. Hindi ko alam kung anong meron ngayon kasi sarado. Walang dumadaan na sasakyan. Isinira nila din dalawang dulo. At napakaganda kasi naglalakad lang ang mga tao, nagbabike, namamasyal. Saktong-sakto. Parang isinira nila yung kalsada kasi dito kami naka-check-in. Parang celebrity lang. Ano masasabi mo, Bay? Ganda ng sun. Ganda ng sun. Sans yung pangalan ng sun. Sans! Kala ko sun eh. Sun. Yan. Sa gitna ng kalsada kami ngayon naglalakad. Itong kalsada na ito ay isinara talaga. Ewan ko kung anong meron ngayon. Hindi namin alam. Pero ganda. Saktong-sakto yung punta namin dito. Saktong-sakto yung dating. Lahat sakto. Lahat sakto. Yung leader. Oo. Sayang lang talaga. Meron lang talaga kaming na-miss na isang tao. Oo. Sayang. Pero okay lang. Next time. Oo. Okay, yan nakikita nyo yan ay mall, hindi yan arena. Ito yung Plaza España. Anong tawag nyo sa tower na yan, Bay? Di natin alam, ano? Hindi ko alam. Walang nakasulat. Alamin namin yan next time. Dito muna kami, naglalakad-lakad muna kami ni Bay Ray. Kasi yung kasama namin nagpasalon. Napakamura ng salon dito. Kaya kung gusto niyo magpasalon, at pag napunta kayo dito, magpasalon kayo. Manicure, pedicure. 10 euro lang. Yan, dito muna kami. Habang naghihintay kami sa kasama namin, kay Carrie May. Sa Plaza España, hintay-hintay lang kami rito. Super ganda. Tanang weather, grabe. Woo, sayang. Hindi na. Binuksan ko na nga kasi pinapawisan na ako. Ang ganda ng weather, napakaganda. Saktong-sakto ang punta namin. Aakyatin namin mamaya yan, huwag kayong maingay. Bay, huwag kang tatawid. Masagasaan ka dyan. Plaza de España ay isang makasaysayang plaza sa Barcelona. Matatagpuan ito sa hilagang silangan ng lungsod at kilala sa kanyang magandang architecture at mga pampublikong pasyalan. Ang plaza ay napapaligiran ng ilang mahalagang structures tulad ng Palau Nacional, isang pambansang galeriya ng sining, at ang Font Magica, isang natatanging fountains display na nagbibigay ng kakaibang ilaw at musika sa gabi. Bukod dito, matatagpuan din sa paligid ang Las Arenas, isang dating bullring na ngayon ay naging shopping center, at ang Fira de Barcelona, isang malaking venue para sa mga kaganapan at eksibisyon. Makikita rin ang dalawang iconic na tower, ang Venetian Towers, na nagbibigay ng dagdag na kahulugan sa kamanghamanghang architecture ng lugar. So, nagsisimula na kaming umakyat dun sa Montjuic. Okay. Ang best na galawan dito sa Barcelona, no? Kung aakyat kayo ng Montjuic, ay either cable car kayo papunta dun sa tuktok ng Montjuic, tapos mag-descend kayo pababa. Kung gusto niyo naman ninyo ng exercise, madali lang.
magsimula kayo sa Plaza España. Okay, tapos umakyat kayo ng unti-unti paakyat ng Montjuic. At makikita ninyo yung kanilang magagandang structure. Isa na dito itong kanilang National Art Museum dito sa Barcelona. Andyan. Napakaganda nito, napakalaking structure, napakaganda nitong puntahan. Huwag niyong kalimutan kung pupunta kayo dito. Madali lang magpunta rito. Tandaan nyo, Plaza España, nasa tabi lang siya ng Plaza España, and then paakyat ng Montjuic. Dito makikita nyo yung history ng kanilang kultura, at makikita din niyo sa loob ang mga sikat na pintor, yung mga gawa ng mga sikat na pintor kagaya ni Pablo Picasso at iba pa na marami pang mga sikat na pintor. Dito yan sa National Art Museum. National Art Museum ay isang yaman ng kultura at kasaysayan na sumasalamin sa kahusayan ng mga alagad ng sining. Ang museum ay matatagpuan sa paanan ng Mount Juic, isang mataas na lugar na nagbibigay daan sa mga tanawin ng lungsod, dagat at bundok. Ang mismong museum ay isang obra ng sining. Nagtatampok ito ng arkitektura na nagpapakita ng pagkakaugma ng makabagong disenyo at kasaysayan. Kapag pumasok ka sa museo, sasalubungin ka ng mga masalimuot na sining ng mga kilalang pintor tulad ni Picasso at Dali. Sa labas naman ng museum, maaaring maranasan ang kahangahangang tanawin mula sa Montjuic. Makikita ang lungsod na nababalot ng kasaysayan, ang Mediterranean Sea na kumikislap sa araw at ang naglalakiang bundok na nagbibigay katahimikan sa paligid. Ang Sculpture Garden ay nagbibigay buhay sa labas ng museum, kung saan ang mga pambansang alagad ng sining ay nagsisilbing inspirasyon sa pagbuo ng masining na likha. Ito ay isang lugar na nagbibigay daan para sa pag-unlad, pag-unawa at pag-ibig sa sining. Yun o. Tapos, muntik na ako dun. kunwari lang. Oo. So, madaling umakyat dito. Kung iniisip nyo na tamad kayong maglakad, madali lang umakyat dito sa Montjuic. Huwag na kayong mag-isip kasi merong escalator. So, ayan. Huwag nyo na masyadong isipin yung mataas, mapagod. Hindi, may mga escalator naman. Kaya easy lang yung pag-akyat. Yes! Woo! Yan. Epekto ng paglalakad. Napagod, sumakay ng funicular, ay ng cable car. Hindi pa na funicular. So, ang narating namin ay halfway lang ng mountain sa paglalakad. Pero, tapos nakita namin tong cable car. So, nag-decide kami na sumakay na lang ng cable car. So, i-try nyo rin kung gusto nyo umakyat. Ang pamasahe ay, ang bayad ay 10? 11 euro. 10.5 euro. So, yun. Ito ang view. Pakita namin sa iyo. So, halfway, kasi wala na rin kayong makikita sa daan. Mas maganda na rin talagang sumakay. Ayan. Oh. Ayun no? 12-12 na, bay? 12-12 na. 12-12. Kanina, 10-10 lang yung view eh. Ngayon, 12-12 na. Ayun. So, makikita nyo ang buong view ng Barcelona. Nandito na kami sa taas ng castle. Actually, nakarating na kami dito dati. Pangalawang beses na punta ko na dito sa taas. Ay, may entrance. Yun lang. So, may entrance na 12 euro supposedly, pero reduced price ngayon yata 8 euro na lang, pero baka hindi kami papasok
Kasi wala namang makikita sa loob niyan. Gusto ko Empty lang yung loob niyan. So, ang gagawin namin, iikot na lang kami dito sa paligid. maghanap ng kainan. Maghanap ng kakainan. Mag-relax na lang kami. At i-enjoy na lang namin yung view. Oo. Dapat kasama na sa cable car yung entrance. Kasi mahal na yung cable car eh. Tapos saglit lang. Oo. 3 minutes. 3 minutes lang. 3 minutes rides lang. So, yun. Pwede na rin lang talagang maglakad kung gusto nyo pumasok dito para makaless kayo ng, kung kayo ay nasa budget tour o budget trip. Bay, ano masasabi mo, Bay? The best. Ha? The best of the best. Best of the best? Dagat pa lang yan, Bay. Wala pa tayo dun sa kabilang side. Ah. Kahit ganyan eh, episode 2 siya, kami may hindi. Kasi ano yun eh, very lang yun, makikita lang ng mga ganyan. Oo. Bihira lang yan. Bakit lang MERS dyan? And then mamaya magde-descend kami, maglalakad lang kami pababa. Good luck sa masakit ang paa. Basta ako hindi masakit ang paa ko. Oo. Pero may bus naman. Baka mag-bus din kami. Bago Yun lang. Ano niya, bago. Oo, bago kasi sapatos eh, oh. Uy. Tip. Another tip, wag magsuot ng bagong sapatos pag maglalakad ah. Bay, hindi naman dehydrated yung puno na yan. Bakit mo diniligan? Nag-illegal laging ako. Yan. Ang oras ay 3 o'clock in the afternoon. Hindi pa kami kumakain ng lunch. At nangihina na nga yung mga kasama ko. Kawawa naman yung mga yan. Hindi naman. Hindi pa, kaya pa. Oo, so bababa na kami. Dahil ang nakita namin ditong kainan sa taas ay wala na yung mga dating kinakainan namin. Hindi namin alam kung anong nangyari. Isa lang yung nakita namin kainan, barbecue lang. Mukhang masarap din pero walang kanin. Hindi kami mabubuhay ng walang kanin. Ano yung may kanin? Ano nga tawag doon? Paella. Paella. Yun. Yun ang babakbakan namin, ang babakbakan dito kasi yun ang hindi namin nakakain sa bahay tsaka sa Copenhagen. Paella. Yun ang marami dito. Lalakad na ba tayo? Sige. 20 minutes. Bakit bus station yun? Oo, 20 minutes. Maglalakad na lang ulit kami para ma-enjoy namin ang view. Ayun oh. Kami muna ikakain kasi alas 4 na ng hapon. Wala pa kami makakain, naglakad kami maghapon. Ayan oh. Ayos, kamusta naman yan? Kamusta lasa niyan? Ha? Masarap? Masarap. So hindi ko natatanungin to si Ray kasi pareho lang yan eh, di ba? Hindi, okay ba? Oo, okay. Sa akin, black paella kasi last time nung nandito ako, yun ang lagi kong kinakain, ganyan. Hindi ako nakakita ng black paella last time. So black paella naman ang kakainin ko ngayon. At testing muna. Hindi lasa. Uy, tagal kong di nakakain ito. Testing. Sana hindi ako mapasok. Okay lang. Sige. Pwede. Pwede na. Nasasarapan siya sa Pwede na. 13 euro lang. Mas mura dito sa kinain kaysa sa kinain namin last time. Okay. Kain muna kami. See you later.